lubos na talagang ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil inabot ko na rin ang apostolic ministry. Apostol na ako ngayon, mga kapatid. Dahil meron ako apo, magiging taga-alaga ng apo. Sabi nga ni Pastor Rolly, Pastor, hindi pa inabot ang apostolic ministry. Ngayon sa wakas, may apo na rin, na totoo, na sabi ng aking big boy, legitimate na apo kasi mula sa lahi talaga. Gabi, nung makita ko sa Facebook ng aking mga pamangkin ng miss ko, yung apo, iba pa ng pakiramdam, no? Magkaroon ng apo. Guli-guli ko na eh, hindi ko mawala-wala sa isip ko pati sa pagtulog, parang nagsasalita na, hanggang sa umaga, alam ko, nakalimutan ko yung aking sermon. Kasi hindi alam, wala focus ko, kaya ng umaga, binalikan ko ulit yung aking mensaheng ng umaga. Dahil sa apo, mukhang nakalimot. Alam nyo, may mga bagay na mabuti na ginagamit din ni Satanas para mawala tayo sa focus. Hindi naman masama yung aking apo, masama ang biyaya ng Diyos niya. Pero minsan yung biyaya ng Diyos, ginagamit ni Satanas para tayo iligaw at ilayo sa Kanya. Kaya nga, hindi ka takataka na sa Greek word, ang temptation at trials ay isang salita lang. Kung tawagin nila ay perasmos. Perasmos, ibig sabihin, temptation o di kaya trials. Pagka temptation, alam natin, gaano mang kaganda o kabuti ng bagay na nawawala ka sa Diyos o inilalayo sa Diyos, yun ay pirasmos na ginamit ni Satanas. Pero kung sa mga pag-uusig, sa matinding trials mo, at sa mabubuting bagay ay lalo mong napupurihan ng Diyos at lalo kang nalalapit sa Diyos, yun ay trials na ginagamit ng Diyos. Kaya napakabuti kung maging matalino tayo, maging pantas tayo sa lahat ng buhay natin. Ano ang nangyari? Anong ginagawa ng mabuting ito? Anong ginagawa ng masamang ito? Sino ba ang dapat kong kilalanin sa bagay na ito? Noong nakaraan po ng ating mga pag-aaral, na kilala natin mula sa ating pag-aaral na lahat ay naglilingkod sa Diyos. Walang sino mang hindi naglilingkod sa Diyos. At ang mabigat pa nito, pati si Satanas ay naglilingkod din sa Diyos. Nakakagulat yun. Pero yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ang ipinapayag sa atin ng banal na kasulatan. Na si Satanas, hindi siya naglilingkod sa Diyos dahil minamahal niya ang Diyos. Sa kabaliktaran nga, napupuot siya sa Diyos. Kaya sa lahat ng kanyang kapuotan, sa lahat ng kanyang pagseselos, nais niyang wasakin ang lahat ng plano at layunin ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pangwawasak at paninira sa plano ng Diyos, ginagamit yun ng Diyos upang may sa katuparan naman ng Diyos ang kanyang layunin. Hindi alam ni Satanas no yung kanyang paninira, yung kanyang pangwasak, yung kanyang puot, ay nakapaglilingkod siya sa Diyos eh. Kaya diba, sa nakalating pag-aaral, kahit sa puot ng tao, naluwalhati ang Diyos. Kaya nga, mag-ingat tayo, maging matalino tayo. Yung mabuting bagay ba ito? Itong trabaho ko, itong negosyo ko, itong anak ko, ito ba'y nagpapalayo sa akin sa Diyos? Hindi gawa ng Diyos yun. Alam natin kung sino may gawa nun. Pero sa matinding pagsubok na ito o sa biyayang ito, lalo pa ako naging malapit sa Diyos. Alam natin, gawa ng Diyos dahil sa ikaw ay isang anak ng Diyos. Na soberano ang Diyos sa lahat ng bagay. Right? Soberano ang Diyos maging sa providensya. Ibig sabihin ng soberano, siya ang nagkukontrol, siya ang namamahala, siya ang nangangasiwa. Walang anumang bagay o pangyayari na maaring lumagpas sa kanyang paningin. Lahat ay nasa kanyang
pamamahala. Kontrolado niya lahat ng bagay. Siya ang nangangasiwa, siya ang namamahala, siya nagpapatupad sa lahat ng bagay para sa ikatutupad ng kanyang layunin. Maging sa kanyang pananahimik sa panahon ni Habakuk. Right? Matagal na panalangin ni Habakuk, walang sagot ang Diyos. Kundi ang ipinapakita ng Diyos kay Habakuk ay ang kasamaan ng bayan, ang kasamaan ng kanyang mismong kababayan. Ang mga leader sa Israel, minamaliit ang mga mahirap, at ang mga mahirap ay talagang umiiyak dahil sa pagpapahirap ng mayaman. Kaya ang sabi niya sa Diyos, Lord, hanggang kailan mag-ahari ang kawalang katarungan? Wala ka bang ginagawa? Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, meron, Habakuk. Hindi ko pinapakita sa iyo kahit dahil kung ipapakita ko sa iyo, tiyak, hindi mo magugustuhan. Pero ngayon ay nais mo malaman, ito, ang bayang Assyria ay aking pinauunlad upang siya maging makapangyarihang bansa sa lahat ng daigdig, upang sakupin ng maraming bansa, maghahari siya, pati ang bayang Israel. Sasakupin niya bilang aking pagtutuwid sa aking mga tao. Gagamitin ko ang puot ng Assyria bilang disiplina sa aking mga tao na tumalikod sa akin dahil sa kanilang kalagayan nalalayo sila sa akin. At dahil dyan, gagamitin ko ang kasamaan, ang puot ng tao upang maluwalhati ang aking pangalan. Nakita natin, walang anumang bagay na aksidente sa Diyos. Walang anumang bagay na ikinagugulat ng Diyos. Lahat ay nasa kanyang providensya. Now, ngayong umaga, muli natin balikan ang mga gawa ng dyablo kung paano ipinapahintulot ng Diyos. Ang ating paksa ngayong umaga ay tungkol sa ang dyablo ay ahente sa lahat ng kasamaan. Kung sinabi pong ahente, siya po ay tagapagdala. Tagapagdala ng lahat ng kasamaan. Hindi Diyos ang gumagawa ng kasamaan, kundi sa kanyang pagkasoberano, ginagamit ng Diyos ang kasamaan ng dyablo upang ituwid at pagpalain ang kanyang mga tao. Kaya nga, sa lahat po nangyari sa buhay natin, kasamaan man o kabutihan, lahat yan ay kasamang gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Kaya hindi ako sang-ayon sa ginagawa natin nung araw na kinakast out natin ang problema. Kinakast out natin ang mga kabigatan sa buhay. Gusto natin masaya. Ang totoo nun, kinakast out natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Now, paano natin mapapatunayan na sa kabila ng gawa ng dyablo ay naroon ang papahintulutan ng Diyos? Tignan natin ang dalawang talata na nagsasabi ng isang pangyayari na kapwa ang Diyos at Satanas ay sangkot. Sila ang dalawa ang makikita natin dito. Nabuksan natin una ang 2 Samuel chapter 24 verse 1. At ang isa pong bahagi ng sulat naman, kaugnayan sa kapangyarihan ito ay sa 1 Chronicle chapter 21 verse 1. Okay? Isang kwento lang po ito, pero dalawa po ang involved dito. Dalawa ang sangkot. Ang Diyos at si Satanas. So, basahin natin. Ganito po ang sabi. 2 Samuel 24 verse 1. Ganito. Ang galit ng Panginoon ay muling nagningas laban sa Israel. May galit pong Diyos. Nagningas. Ibig sabihin, nag-apoy na naman dahil sa kasalanan ng Israel. Alam naman natin kung ano ang palaging kasalanan ng Israel. Tao ng Diyos. Sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila ay tumatalikod sa biyaya ng Panginoon. Naglingkod sila
sa Diyos-Diyosan kung paano pinaglilingkuran ng ibang bansa ang kanilang mga Diyos, ginagawa nila. Ginagaya nila. Kaya ang galit ng Panginoon ay muling nagningas laban sa Israel. At, tatignan natin yung sa Israel, mayroon pong kama dyan. Di ba? Hindi po higaan ng kama. Kundi yung parts po ng kudli. Parts ng sentence yun. Kudli. Ibig sabihin, may pahinga. Hindi natin alam kung kasunod ay ang kasunod na pangyari ay karugtong o di kaya may lumipas na oras o panahon. Okay? So may pangyari dyan. Basahin ko muli. Ang galit ng Panginoon ay muling nagtingas laban sa Israel. Hindi pa tapos. Tuloy-tuloy. Kasi tama, pahinga. At kanyang kinilo si David laban sa kanila na sinasabi, umayo ka at bilangin mo ang Israel at Juda. Now ito po yung pagsabing bilangin mo ang Israel at Juda. Ito po ay isang bagay sa buhay ni David na tumataas ang kanyang pride. Pinatataas ang kanyang pride dahil si David dito nananagumpay siya. At nakalimutan niya na kanyang pananagumpay ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya maaaring makapanagumpay kung walang Diyos. Pero dito, ipinabibilang. Ibig sabihin, mayroong pride si David na tignan niya ang kanyang sundalo, yung source ng kanyang power and success, victory, ay nakabatay sa lakas nila. Kaya ito isang kasalanan para sa Diyos na si David magtitiwala sa kanyang sundalo, magtitiwala sa kanilang makinarya, magtiwala sa kanyang magpakamagaling na hari kung paanong pakilusin ang kanyang sundalo. At mapapansin natin, ikinilo si David dito para bilangin. Nakuha nyo? Galit ang Diyos sa bayan Israel, pinakilos si David para bilangin dalawang kasalanan. Ito yung mitsa. Ito yung gasolina. Yung bayan Israel, gasolina. Si David ang mitsa. Para yung pagtutwid ng Diyos ay may sagawa niya sa kanyang bayan. Pero tignan natin ay talong bahagi. Sino ang nagpakilos kay David? Sa 1 Corinthians chapter 21, ganito ang pagkakasulat. Si Satanas ay tumayo laban sa Israel. Galit din si Satanas laban sa Israel. The same event. At inudyukan si David na bilangin ang sambahayan ng Israel. Doon sa 2 Samuel, tila ang Diyos nag-udyok kay David para pakilusin si David na bilangin o isensos ang kanyang sundalo. Pero dito sa 1 Corinthians 21, direkto sinasabi, si Satanas ang nagpakilos kay David para bilangin ang bayang Israel. So ito ang ating titignan. Paano natin malalaman o papatunayan na sa isang pangyayari na ginagawa ng Satanas ay naroon din ang Diyos? Sa pamagitan ng dalawang talatang ito, dito natin makikita ang dalawang sangkot sa isang pangyayari. Now remember, nakaraan. Ganon din ang ginawa ng Diyos. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa bayang Assyria. Yung bayang Assyria na napakaliit na bansa na wala silang gaanong kapangyarihan ay pinaunlad ng Diyos sa layuning disiplinahin ang kanyang mga tao. Disiplinahin ang kanyang mga tao. At makikita natin, yung puot ng Assyria ay ginagamit ng Diyos para ituwid ang kanyang mga tao. Ganon din sa pangyaring ito. Dahil sa kasalanan ng bayan Israel at sa tumupong pride ni David, may mitsa na ngayon, may paraan si Satanas para himukin si David na lumabag sa kalooban ng Diyos. Ganito ang mangyari sa ating paksa. Now, mayroon lamang dalawa tayong dapat pag-aralan ngayong umaga. Napakadali po nito.
at madaling unawain. Kailangan ko lang po ang inyong focus. Okay? Una, tignan natin na sa lahat ng pangyayari, whether it is good or bad, pero ang ating tukoy dito, yung kasamaan ni Satanas. Na ano man mangyayari sa kasamaan sa Satanas, unang-una, kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. Involved ang Diyos dito. Now, balikan natin muli yung text nating binasa para paglilinaw muli. Doon sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, nakita natin galit ang Diyos sa bayan Israel dahil sa kanilang kasalanan. At ang sabi, at kanyang kinilos si David laban sa kanila. Sa isang sandaling pagbabasa, sa isang pag-unawa sa talata, tila ang Diyos ang nagpakilos kay David upang labagin ang kalooban ng Diyos. Tila ang Diyos ang nanukso kay David para si David ay magkasala. Pero hindi maaaring mangyari yun. Sapagkat dito sa 1 Chronicles chapter 21 verse 1, nakita natin na Satanas ang siyang nagpakilos kay David upang labagin ang kalooban ng Diyos, upang sa ganun ang Diyos ay magalit sa bayan Israel at sila'y parusahan. Kaya ingat tayo sa pagbibigay interpretasyon sa isang talata. Ang isang talata ng Diyos, hindi natin pwedeng bigyan ng sarili nating interpretasyon. Hayaan natin ang ibang bahagi ng kasulatan ang siyang mag-interpret mismo ng salita ng Diyos. Malinaw na hindi ang Diyos ang nag-tempt o nanukso kay David para himuking bilangin ang sundalo, kundi Satanas. Sapagkat James chapter 1 verse 13, hindi maaaring labagin ito. Ang sabi sa James 1:13, huwag sabihin ng sino man kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama. Ang Diyos ay hindi natutukso ng masama. At, ang sabi dyan, hindi rin siya nanunukso sa sino man. Kaya hindi natin pwede sabihin, ang Diyos ang nanukso sa iyo kapag ay gumagawa ng kasalanan. Iniloob ng Diyos ito na gawin ko yung kasalanan ito. Alam niya naman natin kung talagang ayaw niya akong magkasala, sana pinigil niya ako. Hindi po. Basahin natin ang verse 14. Ngunit ang bawat isa ay natutukso sa sarili niyang pagnanasa. At kapag siya ay nahila at naakit ng pagnanasa, verse 15, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Hindi pwedeng manukso ang Diyos sa iyo para magkasala. Ginawa mo yun dahil nahatak at naakit ka sa iyong pagnanasa. Sino? Tingnan nyo, ang bunga ng punong nasa gitna ng halamanan ng Eden ay pawang mabuti. Pero ang kabutihan yon ang siyang nagtukso o nagpaakit kay Eva. Practical natin. Malaking kikitain ko ngayong Sunday, kailangan ko pumasok. Ayaw po mo lang sumagba. Papaaral na lang kay pastor. Madali mo naman yung pastor yun. Pero you are disobeying the direct command of God. Third or fourth commandment. Right? Mabuti kasing bagay eh. Pero, pag yun naakit ka, na huwag kang sumamba sa Diyos, alam natin hindi ang Diyos ang nanukso sa iyo. Kundi ang nanukso sa iyo ay Satanas na akit ka ng iyong pagnanasa. Hindi pwedeng ang Diyos sapagkat magiging kontra ang James chapter 1 verse 13. Pero gayon pa man, alam natin, ang Diyos
ay nasa likuran pa rin. Dahil galit ang Diyos sa iyong kasalanan nakatago sa puso, gagamitin niya sa Satanas, tuksoin ka para mahulog ka, nang sa ganon, maalala mo, makilala mo, makasalanan ka, then you will repent. And God is faithful and just to forgive you and cleanse you from all of your wickedness. Alam nyo, nagkaroon ng angkla si Satanas kay David na madali niyang tuksuhin si David na isensus ang bayan ng Israel. Why? Dahil sumisibol kay David yung pride. Maganda kasi nagawa niya sa bayan. Maganda yung nagawa niya sa Diyos. Nakatulong siya sa kanyang bayan. Nakatulong siya, nakagawa siya ng mabuti sa kanyang bayan. Eh dapat niya ipagmalaki. Kaya kung hindi sa akin, walang makakain ng aking kamag-anak. Wala akong mabibigay sa iglesia. Kaya ang lakas po ng kapit ni Satanas eh. Pride po ang sandata ni Satanas upang ikaw ilayo sa Diyos. Ang tingin mo, nakatulong ka. Ang tingin mo, nagtagumpay ka. Pero ito, ang dinidiyos mo ay yung sarili. At alam ito ni Satanas, na sa pamamagitan ng pride, kaya ka nang ibagsak. Bakit? Sapagkat dyan siya din bumagsak. Sa pride. Naalala mo kung paano bumagsak si Satanas from heaven? Siya ay dating arkanghel na nilikha ng Diyos na pinakamaganda sa lahat ng anghel. Siya yung pinakamataas na klase ng anghel. Pero because of pride, ibinagsaksak siya lupa. Siya ay naging demonyo. Naging Satanas. Tingnan nyo ang sabi sa Isaiah 14. Isaiah 14, verses 12 to 15. Ito yung pagbagsak ni Satanas. Siya yung tinatawag na the morning star. Siya yung tala sa umaga. Pinakamalingning na tala sa langit. Yan si Satanas. Pero pagdating po ito sa Isaiah 14 verse 12, ganito ang sabi. Ano't nahulog ka mula sa langit, tala sa umaga. Yung morning star. Anak ng umaga. Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa taas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa taas. Ako'y upo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa taas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sariling gaya ng katastaasan. Pero mo, gusto niyang maging Diyos. Gusto niyang humigit sa Diyos. Yung pong pride. Ayaw natin magpasaling, ayaw natin magpakuna, ayaw natin magpatuwid. Dahil mag-pride. Pero yan ang pagbagsak mo. Dahil yan po ang instrumento ni Satan para ibagsakan. Marami po mga taong mag-pride ang nawawala sa Diyos. Nandyan man sa Diyos, pero hanggang mukha lamang. Hindi totoo ang pagsamba. Alam ni Satanas na kailangan hikayatin ng tao dahil sa kanyang pride upang malayo sa Diyos sapagkat dyan siya bumagsak. Kaya ang sabi nga sa ating binasa James 13 to 15, huwag mo sabihin tinukso ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutokso ng masama at hindi rin siya manunukso ng sino mang tao. Kapag ikaw ay natokso, nahikayat ka na yung pagnanasa, gusto mong maging, gusto mong makinana ka. At dahil gusto mong masunod ang sarili mo at hindi ang Diyos, ano po ang kasunod nun? Naglilihiyan at nagbubuntis at kapag ka nanganak na yan, kamatayan na po. Now, if you're a Christian, alam natin kamatayan is separation. Pag hindi ka Kristiyano, separation to eternal death. Ang ibig sabihin doon, walang Diyos doon sa impyerno. Pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, you are separated from God. Ang iyong relationship with the Father
And you, ay talagang nasira. Tulad ng aking tatay. Mahal ko tatay ko, pero dahil sa aking kasamaan, bagamat mag-ama kami, magkalayo kami ng dami, wala kami tamang relasyon. Ganun po nangyari sa atin tumisan. We are physically present but spiritually absent because we have that broken relationship with the Father. Kaya nga, ang solusyon doon, ibagsakan. Kaya ng ating doctrine sa 1689, Providence of God. Minsan, pinitulog ng Diyos, bumagsak ka upang makita mong mahina ka kung wala ang Diyos. Upang makita mong makasalanan ka. Hindi pwedeng prayer niya kung kami man ay nagkasala. Hindi pwedeng kung kami man. Ibig sabihin, you are perfect? No. Kami po'y nagkasala, Panginoon. Dapat aminin natin. Kasi we commit sin every minute of our life. Kaya nga ang ating repentance unto life. Hindi once and for all. So napakalinaw po yun. Kapwa ang Diyos, dahil sa kanyang galit, kanyang ginawang ahente si Satanas, parimpuot at pangwasak ng Satanas sa bayan Israel, gagamitin ng Diyos para ituwid ang kanyang bayan. Kaya nga, sa bawat pangyayari, kasama ang Diyos. Hindi maring hindi kasama ang Diyos. Ikalawang bagay na dapat nating makita na sa lahat ng bagay, nasa pagpukontrol pa rin ng Diyos. Yung una, kasama ang Diyos sa lahat ng pangyayari. Pero ikalawa, kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Alam mo bakit? Alam mo kung hindi kontrolado ng Diyos? Patuloy na tayong alipin sa Satanas. Punong-puno na tayo ng galit, poon. Kung wala ang Diyos. So, ang Diyos pa rin ang namamahala sa lahat. Ang Diyos pa rin. Now, kung ikay Kristiyano, 10 taon ka na siguro tumalikod sa Diyos, pero bakit ka bumalik? Maring 1 buwan, 2 buwan ka nang malamig sa Diyos, pero bakit bumalik ka? Kung hindi ang Diyos ang namamahala sa buhay mo. Kaya purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Dito sa pangyayari nito, maring iniisip ng Diablo, nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya sapagkat si David, lugmok sa kanyang regrets. Pag hinanakit sa sarili, ba't ko ginawa yun? Alam kong kasalanan sa Diyos yun. Ba't ko ginawa ito? Napahamak tuloy ang aking kababayan. Alam natin, noong bilangin ni David, thousands and thousands ang mga namatay sa Israel. At pinapili si David, anong sakripisyo dapat niyang gawin upang itigil ng anghel ang pagpatay sa mga kababayan niya. Huwag lang sabihin, wala akong consequence yung ating pong pagmamayabang. Kaya nga, God hates the proud, but He gives grace to the humble. So, Diyos pa rin ang namamahala. Kung tayo man yun ay ginagamit ni Satanas na magyabang sa ating mga na-achieve, sa ating accomplishment. At hanggang ngayon, hindi pa tayo matutong magbaba. Kung ating babasahin, balikan natin yung nakaraan ng last week, Isaiah chapter 10, verse 5. Ang yabang ng Assyria, na nagumpay siya Ang tingin niya, Diyos-Diyosan lang yung mga sinasamba, maging ng Israel. Sabi niya, walang Diyos na matibay sa akin. Hindi ba't ang aking mga sundalo ay pawang hari? Makapangyarihan. Pero ang sagot ng Diyos sa Isaiah 10 verse 5, ang sabi dito ng Diyos, hoy! Taga-Assyria! Ang pamalo ng aking gamit
siyang tungkod ng aking puot. Dalawang pong personal pronouns ang ginamit dito ng Panginoon. Akin. Akin. Ikaw ang gumagawa ng kasamaan, pero aking kamay ang may hawak sa iyo. Tinitiyak ko na hindi ka lalabis. Tinitiyak ko na hindi ka susobra. Kaya ang sabi sa verse 15, magmamapuri ba ang palakol laban sa gumagamit niyon? O magmamalaki ba ang lagari laban sa mahawak niyon? Na parang dapat itaas ng pamalo ang nagtataas niyon, o nang parang dapat itaas ng tungkod siya na hindi kahoy? Kahoy ka lang. Kaya ka lamang nagkaroon ng kapangyarihang manghampalos ng bansa dahil ikaw ay hawak ng aking kamay, sabi ng Panginoon. Walang sino mang maaaring magbalag sa Diyos. Tulad ng Babylonia. Grabe ang Babylonia. 400 years niyang sinakop ang bayan ng Israel at muli nila naman nilang nilusab at linasa kay Israel. At sila'y nagmayabang. Kaya grabe ang galit ng Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan na pinahirapan ng kanyang mga tao. Kaya Christians, wala sa atin ang vengeance, wala sa atin pagiganti. Hayaan natin ng Diyos magiganti laban sa atin. Tingnan niyo ang sabi sa Jeremiah 51 verse 20 to 24. Jeremiah 51 20 to 24. Tingnan niyo ang pagkakasabi ng Panginoon dito laban sa Babylonia. Laban. Sorry, Egypt pa rin yung kasako sa kanila ng 400 years. I'm sorry, Babylon ay 70 years. 70 years silang sinakop ng Babylonia. At lahat ng kultura nila, lahat ng kanilang ugali ay talagang ipinmana, ay pinilit nilang maging Babylonia mga Israel. Alam natin, sa panahon ni Daniel, pati sa pananalita, sa pagsamba, sa kanilang education, dapat education ng Babylonia ang kanilang pamumuhay. The same with the United States. Kailan mo mag-migrate kayo doon, kailan mag-American citizens ka, gawin kang Amerikano, Islam ka na, pero kahit anong gawin mo, Inday, Unudoy, Bisaya lang yapon ka. Kahit nandun ka sa Amerika, 100 years nakatira doon, nag-migrate ka na roon, nagkaanak at nagkaapo ka na doon, but you remain Pinoy. Ganun ang ginawa ng Babylonia. Kaya sabi ng Diyos sa verse 20, ikaw ang aking pandigmang palakol at sandatang pandigma. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang mga bansa at sa pamamagitan mo winawasak ko ang mga kaharian. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang kabayo at ang kanyang sakay. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang karwahe at ang nagpapatakbo niyon. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang lalaki at babae. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang matanda at ang bata. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang binata at ang dalaga. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang pastor at ang mga kanyang kawan. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang magbubukid at ang kanyang mga hayop ng katuwang. At sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang mga tagapamahala at ang mga pinuno. Ngunit pagbabayarin ko ang Babylonia at ang lahat ng naninirahan sa Caldea sa harap mismo ng iyong paningin sa lahat ng kasamaan ng kanilang ginawa sa Zion, sabi ng Panginoon. Now, ginamit ng Diyos ang kasamaan ng Babylonia, pero hindi nahulugan papabayaan ng Diyos ang kasamaan ng Babylonia. Pero hindi ang Diyos ang siyang gumawa ng kasamaan sa kanyang bayan, kundi ginagamit ng Diyos ang kasamaan ng Babylonia para ituwid ang kanyang bayan. Kaya ang kanya pong instrumento ito ay kanyang panurusahan at hatulan. Alam niyo ba yung kwento? Isang magandang babae. Nananalangin siya sa kanyang kwarto sa isang slum area. Ang kwarto niya, may bintana nga pero wala namang takip. May pinto nga pero nakakuwang naman. Kaya nung manalangin siya, dinig na dinig ng mga dumadaan. Ang sabi niya, Panginoon, bigyan niyo naman ako ng makakain ng gugutom ko kung ngayon. Ilang araw na po kung hindi kumakain. Abay, lubaan niyo mga malditong binatilyo. Narinig, hindi kami matanda o. Nananalangin sa Diyos niya. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita yung sino yung Diyos niya. Lokohin natin. Sige, hanapin natin. Bumili tayo ng pansit at tinapay. Bigyan natin sa kanya.
bumili ng mga tulo ko no? Bumili sila, maldito. Anong pansin? Hindi yung special na. Para sa ganun, ipapaniwala mo ng Diyos. Tayo ang Diyos. So, special. Tsaka hindi na tinapay, siopaw. Kaya nung bumalik sila, narinig pa rin niya yung matanda na wala katigil-tigis pa na lang ng Panginoon. Tulungan niya ako, gutom na ako. Isang linggo na akong hindi kumakain. Pinagis nila, tingkala. Nagulat yung matanda, nakita yung pansit special, tsaka siopaw. Minudo ko yung naman. Sabi niyo, praise the Lord! Salamat po, Panginoon! Dininig niyo ang aking panalangin. Nagsalita yung mga hoy! Tanda! Walang Diyos! Kami ang nagbigay niyan at hindi yung Diyos mo. Anong sagot ng matanda? Ay, matanda. Oo, marahil ang Diablo nagbigay sa akin dito, pero ang nagsugo sa inyo ay ang Diyos ko. Nakita niyo maganda. Alam niya, kasobrahan ang Diyos. Sa kabila ng kabutihan tinanggap niya, Diyos ang kanyang pinarangalan. Eh dapat din tayong ganun ang maging ugali natin. Kayo, ngayong buwan ito, init, di ba? Tumataas taging metro ng kuryente. Kahit anong gawin yung tipid. Agasan na kayo ng parang force ng pawis sa inyong bahay dahil hindi kayo nagbukas ng electric fan, mataas pa rin ang kuryente nyo. Halimbawa, dumating yung kartero, nagulat ka, isang electric fan, 2 ilaw lang. Aba, ang bill mo'y umabot 9,000. Aba, ano gagawin nyo? Magkalit ko sa kartero, bakit ganito? Di ba? Bakit ganito? Ang tanong mo, maaari magreklamo sa kartero, pero huwag ka magkalit sa kanya. Ahente lang siya. Di ba? Ganon din eh. Pag may kasamaan tayo, gagawin tayo doon sa problema o karamdaman ko, noong kung pag-asa, nagwawala tayo. Lumapit tayo sa may control. Doon tayo lumapit. Lord, alam kong nangyari ito, hindi aksidente, may layunin kayong ipakita sa akin ang aking pong kasalanan. Ang aking pong kakulangan. Maaring ang aking pong kawalan po ng focus ay doon napunta ako sa mga bagay na kailangan ko pero naliligaw ako. Kaya sabi nga ni Thomas Watson, isang Puritan, isang Reformed Baptist, nang sabi niya, ang kamay ng Diyos ay laging aktibo saan mang may kasalanan nangyayari. Pero, never na ang kamay ng Diyos ay nasa aktong paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, ano man pong kinabagsak natin, huwag sabihin, wala ng Diyos. Ano mang kasalanan ikinabagsak natin dahil sa ating katigasan ng ulo, huwag sabihin, iniwang ka na ng Diyos. Never doubt God. Maybe you can doubt about your salvation, but not God. Siya ay nasa likuran sa lahat ng mga nangyayari. So ano pong tinuturo nito sa atin? Para sa akin, sa observation ko ito, 3 po ang itinuturo. Nice kong share sa inyo. Unang-una po yung ating humility. Dito sa doctrines na ito, na ang Diablo ay ahente ng lahat ng kasamaan, tinuturuan tayo dito na magpakumbaba sa ating sarili. Humility. Hindi tayo. Makaangat lang ng konti, taasan ang tenga natin. Kung sino saan tayo napupunta. Hindi na tayo nakafocus sa Diyos. Nakafocus na tayo doon sa material things. Pride, ang kalaban kaya dito, lesson is humility. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari, saan nangyari, kailan nangyari, o kanino nangyari, naririyan ang kamay ng Diyos. At ito dapat magpahambol sa atin. Ito dapat magpahambol sa atin. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Nasa kanya ang kapahintulutan para sa ating kabutihan. Then secondly,
na aral na nakikita ko rito is our submission. Submission to God, submission to authority, submission to our government, submission to our pastor, our elders, submission sa ating parents, submission sa mga elder. Kailangan natin ng submission dito. Magpasakop tayo sa pangyayari ng Diyos. And resist the devil. Ingatan na natin sa ating submission na tayo po'y magpasakop sa sino bang leader o nakakatanda sa atin. Kahit nakababata pero ang taas ng kanyang posisyon sa iyo. Submit to them. And resist the devil. Ibig sabihin, i-resist natin ang pagreklamo. I-resist natin ang pagmamataas. Mas magaling ako dyan. Mas matanda ako dyan. Dapat nasa pwesto dyan. Mas magaling naman ako. Mas alam ko yung ganito. Kahit sa church, mas magaling yung iba. Hindi yan naman si pastor. Mali yung kanyang dyan, no? Ang kanyang interpretation dyan. Matanda natin. Sa preaching, yun ang binigay ng pastor. Pero sa inyong listeners, napakarami pong application. Hindi kayo makakaroon ng application kung di nyo narinig ang paliwanag ng preacher. Kaya pasalamat tayo, submit. Magpasakot tayo. Ito kulang sa atin minsan submission eh. Nagreklamo tayo. Then, pangatlo, maaral. Trust. Pagtitiwala sa soberanong Diyos. Sa iyo nakaupo sa trono, sino mamahala, sa iyo nang masiwa, walang aksidente nangyari, hindi ka nakakaligtaan. Dahil mismo ang billions and billions, trillions of stars, binibigay niya ng kanilang pangalan. Gaano ka pa kaya? Kakaligtaan ka ba ng Diyos? Nakikita ka ng Diyos kung saan ka nagpupunta. Narinig ng Diyos kung anong pinagsasabi mo. Then we have to trust God. Alam mo, trusting natin sa Panginoon, hindi tayo mag-isip ng anumang sama. Right? Totoo ako, inaamin ko mga kapatid, noong kami mag-asawa, bago pa lang kami, wala akong tiwala sa asawa ko, pero maganda kasi. Maraming tumitigan, at meron akong kaagaw talaga. Pinakabuoyan na yan dati eh. Para sa Batangas na yan, pero inagaw ko lang, tinanong ko 3 beses. At sa pagtala na yun, nakita ko kanyang pagmamahal, pero pagka ako'y wala sa bahay, wala akong tiwala, kailangan kong sinitsik. Nagdasawa ko, wala akong tiwala sa asawa kung di ako magawa ng tama. Pero once na ikay nagtiwala sa kanya, siya'y makagawa ng tama, makapagsasalita ng tama, at sa kapatid, makapagtrabaho ng tama. Trusting the sovereignty of God makes us masok natin maging matuwid. Hindi tayo magsisinungaling. Huwag agad mag-react sa mga nangyari sa ating buhay. Oo, ahente ang diablo. Pero nasa likuran ang may kontrol. Kaya ang kamay ng Diyos. Gusto ko i-apply ito, pati sa ating pong pag-share ng gospel. Kadalasan sa atin natatakot na iya. Yun ay kasantapan ni Satan sa atin para hindi natin may share ang good news of salvation. Oo, takot. Mukhang bordugo yung share, pero ang Diyos pala may control. Ito matakot. Ang Diyos pala may control. So be humble, be submissive, and always trust the Lord.